Luke chapter number 8. Luke chapter number 8. Okay, nandiyan na kayo. Amen. Verse number 26. So let's read responsibly until we reach verse number 39. Okay, verse number 26, and they arrived at the country of the Gadarenes, which is over against Galilee. Sandali. Ulitin nyo. Okay, verse number 27. Everybody louder, read. Yun. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and with a loud voice said, "What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God, thou Son of the Most High? I beseech thee, torment me not." And Jesus has asked him, saying, "What is thy name?" And he said, "Legion," because many devils were entered into him. And there was there an herd of many swine feeding on the mountain, and they besought him that he would suffer them to enter into them. And he suffered them. When they had fed them so that what was done, they fled and went and told it in the city and in the country. They also which saw it told them by what means he that was possessed of the devils was healed. Now the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him. But Jesus sent him away, saying, and he went his way and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him. Alam niyo ba ito? Ito yung na-win ng Panginoong Kristo. Okay? Alam niyo ba na tungkol sa soul winning ito? Yan ang pag-usapan natin, the miracle of God in soul winning. Amen? Kaya tayo manalangin, bow your heads, let's pray. Dakilang Diyos, kami po'y dadako, Panginoon. We'll come now to the most important part of our service, worship service this afternoon or tonight, oh God. Please save the unsaved, and they will be obedient to water baptism, and continue to encourage us, oh God, especially in reaching souls, in discipling others, oh God, winning souls. And please don't allow Satan na kami po ay abalahin, istorbuhin, but rather, oh God, help everyone to have wisdom na nanggagaling po sa inyo, Panginoon, upang maunawaan ang inyong pong mga salita. Once again, forgive us our sins. In Jesus' name, amen. Okay, you may be seated. Okay, so makinig kayo lahat sapagkat mahalaga itong pinag-uusapan natin. Amen? Okay, makita natin dito sa ating binasa
ay ito yung when the Lord Jesus Christ, when He was on this earth and He ministered people. Do you understand? And He ministered, sabi nga ng Biblia, Jesus came to seek and to save that which was lost. Yan ang mismong sadya ng Panginoong Kristo. Wala nang ibang sadya ang Panginoong Kristo dito when Jesus came on this earth 2,000 years ago. Anong sadya ng Panginoon? He came to save and to seek that which was lost. Amen? So, wala nang iba, mga kapatid. Hindi pumunta dito si Kristo para maging engineer. Hindi po. But Jesus came to save souls. Amen? So, nung ang Panginoon, nung nandito siya, particularly, specifically, sa pagkakataong ito, sa mga binasa natin, napunta ang Panginoon Kristo sa isang lugar na kung tawagin ay gatherings na tinatawag. Itong lugar na ito, itong gatherings na tinatawag, kung titignan nyo, siyasasatin natin, aaralin natin ito, if we are going to study carefully, mga kapatid, doon sa dulo, yung pinaka-last verse, kasi ito binanggit din, sinulat din ito ni Mark. Actually, sinulat ito ni Mark, ni Luke, and then ni Matthew, Mark, Luke. Sa book of John, walang ganito. Itong tatlong ito, sinulat ito, mga kapatid. Doon sa book of Mark, pakinggan nyo na maigi, nakikinig ba kayo? No talking please. Huwag kayong magkwentuhan sa katabi. Huwag kayong magkwentuhan. Kasi para maintindihan nyo ito. Nung na-save ito, mga kapatid, na-win ng Panginoon Kristo, sabi ni Biblia, sabi ni Kristo dito sa na-win niya na napuposes. Sabi niya, umuwi ka sa bahay ninyo at sabihin mo sa mga kaibigan mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. So umuwi po ito at umuwi po siya sa tinatawag na doon sa lugar na si Mark, binanggit niya kung saan umuwi itong sinasaniban na na-win ng Panginoon Kristo. Saan siya umuwi? Umuwi po siya doon sa Decapolis. Alam niyo ibig sabihin ng Decapolis? After he got saved, he went home at doon sa mismong lugar ng kanyang tahanan ay Decapolis. Anong ibig sabihin ng Decapolis? 10 cities. Yun ang ibig sabihin niyan. Decapolis means 10 cities. Ano tong mga cities na ito? Nandyan yung Kanata, Damascus, Dayon, Gadara, Gerasa, Hippos, Pelia, Philadelphia, Rafana, at saka tinatawag na Cytopolis. 10 yun. Kaya, yung isa doon, Gadara, doon yun. Kaya nga pag sinabing Decapolis, 10 towns. 10 towns, ibig sabihin. At itong mga lugar na ito yung tinatawag na non-Jewish area. Non-Jewish area. Siguro meron din pero halos walang mga Hudyo doon. So meaning, mga kapatid, ito yung lugar ng mga Gentiles. Lugar ng mga Gentiles. Kaya nga makita nyo dito, may mga nag-aalaga ng baboy. Di ba? Kasi yung mga Hudyo, hindi sila nag-aalaga ng baboy. Yun ang pagkakaiba natin. So, itong lugar na ito ay non-Jewish towns. 10 towns ito. 10 towns ito. So, halos wala kang makita doon ng mga Hudyo. Ito po yung pinaka-south of the Sea of Galilee. South of the Sea of Galilee, na kung tawagin. So, pumunta doon ng Panginoon. Pumunta siya doon para mag-minister ng mga tao. Pumunta siya doon to share the gospel. Pumunta ang Panginoong Kristo doon sa lugar na yon, mga kapatid, to win the lost. Nakukuha niyo yung sinasabi ko? So, merong isang mama dito, merong isang mama dito
na nasumpungan ng Panginoon dito mismo sa lugar na ito. Gatherings. The country of gatherings. And then, itong mamang ito na sinasaniban ng dyablo, ayon sa mga binasa natin mga kapatid, siya ay sinasaniban for a long time. Nakikinig kayo? Sinasaniban siya for a long time. Napuposes siya. Naunawan niyo ba yung sinasabi kong nasasaniban? Sino sa inyo dito nakakita na ng possess ng dyablo? Raise your hands. Oh. Nakakita na kayo? Yan, hindi yung mga natutulog yung mga natutulog. Hindi yan. Hindi yan. Nililinaw ko lang. Possess lang sila ng antok, pero hindi yung possess ng dyablo. Amen? Kayo rin, kung inaamin nyo na ganyan sila. Now anyways, gaano na katagal na siya'y possess ng dyablo? It's been a long time. Amen? It's been a long time. At ang sabi ng Biblia, and wear no clothes. And wear no clothes. Biro mo itong sinasaniban na tao, mga kapatid, na napakatagal na panahon. Pangalawa, walang damit. Nakikinig ba kayo? Ha? Walang damit. Itong possess ng dyamblong ito. At ito ang nakamatindi pa. Sabi ng Bible dito, walang tahanan, hindi siya nakatira doon sa bahay niya. Saan siya nakatira, mga kapatid? Nakatira siya sa? Saan? Saan? Sementeryo. Nakatira sa mga nicho. Nakikinig tayo? Bakit siya nakatira sa mga nicho? Makinig ka na maigi, mga kapatid. Bakit siya nakatira doon sa tombs? Doon sa libingan. Bakit siya nakatira doon? Come on, answer me. Possess siya ng dyablo. Amen? Pangalawa, bakit siya walang damit? Come on, the same answer. Possess siya ng dyablo. Puspos siya ng dyablo. Kaya makita nyo na, alam nyo na, mga kapatid, ang ibig sabihin yan, pag ayaw mong magdamit ng matino, ibig sabihin, possess ka ng dyablo. Am I right? Amen? O, pagka hindi ka mapakali sa bahay nyo, ibig sabihin, possess ka ng dyablo. O, kayo mga kabataan na ayaw nyong umuwi sa bahay nyo, umuwi kayo sa barkada nyo, umuwi kayo kung saan-saan, ibig sabihin mga kapatid, hindi kayo possess ng Diyos, kundi possess kayo ng dyablo. Come on, amen? Katulad nito. And then, anong sabi ng Biblia? Isang araw, gaano na katagal, kapatid, na siya ay sinasaniban ng dyablo? Long time. Tama? Nakikinig mga kapatid? It's been a long time. So walang sinabi dito kung gaano katagal. Pero sabi ng Biblia, matagal ng panahon. Amen? I-translate mo na lang, Translate mo, Lisa. Bisita mo yan, di ba? Para maintindihan niya. Can you speak Tagalog? Can you speak Tagalog? No? So, the two beside you will translate those words that I'm going to use it. Okay, bahala na kayo. Okay? Oh, kasi sayang, ako naniniwala ko sa Panginoon, naniniwala ko na dinala siya ng Diyos dito. Oh, pakitranslate nyo na lang. Amen? Okay, so, malay natin, makapag-asawa, malay natin si Mark, mga kapatid. Dito tayo sa preaching. Amen? Dito tayo sa preaching. And then, isang araw, dumating ang Panginoong Kristo. Amen? Dumating ang Panginoong Kristo doon sa mismong lugar na yon. And then, sabi ng Bible, mga kapatid, sumisigaw itong possess ng dyablo. Sumisigaw itong sinasaniban ng dyablo. Magtataka kayo, why Satan know Jesus? Did you get me? Oh, why Satan know Jesus? In fact, mga kapatid, si Satanas, ang dyablo, ang demonyo, mas kilala pa ang Diyos kaysa sa iyo. Do you believe me? Do you believe me? Alam niyo kung bakit?
Because Satan, originally, he was Lucifer. And he was in the throne of God. Amen? Nandoon siya, doon sa nagsimula, mga kapatid. Doon siya galing sa trono ng Diyos. Kaya kilala niya ang Diyos, kilala niya si Jesus. So, tingnan niyo dito. Sabi ng Biblia, when he saw Jesus, anong reaksyon ng diablo? He cried out. Amen? Sumisigaw ang diablo. Nakikinig tayo? The devil cried out and fell down before him. Amen. Fell down. Talagang lumuhod ang diablo sa Panginoong Jesucristo with a loud voice. Amen. Sumisigaw talaga siya. Anong sigaw niya? What have I to do with thee, Jesus? Anong sigaw ng diablo? Anong sabi niya sa Panginoong Jesucristo? Jesus! Anong gagawin ko? Jesus! Yun ang sabi ng diablo sa Panginoong Jesucristo. And then, anong sabi ng Bible dito? He fell down, Satan fell down, the devil fell down, and then, sabi ng Bible dito, mga kapatid, what have I to do with thee, Jesus, thou Son of God, Most High? Kilala niya, tama? Satan knows well who is Jesus. Ano sabi ng Panginoon, mga kapatid? Anong sabi ng diablo sa Panginoon Kristo? Anong gagawin ko, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan? See that? Amen? And then, ano sabi ng Bible dito? I beseech thee, torment me not. Anong pakiusap ng diablo? Huwag mo akong parusahan. Huwag mo akong parusahan. So meaning, mga kapatid, alam ng diablo na parurusahan talaga siya ng Diyos. That is why don't go with Satan. Ha? Nakikinig tayo, mga kapatid. Kasi pag sasama ka sa diablo at alam ng diablo, isang araw parurusahan siya, mga kapatid. In fact, si Satanas ay nasa kalagayan na siya na pinaparusahan siya ng Diyos. Amen. Alam ng diablo yan, mga kapatid, na cast out na siya ng Diyos. He came from heaven. Satan came from the throne of God. And when he was rebel against God, and he was kicked out from heaven. Amen. He was cast out from heaven. And then, ano sabi ng Bible dyan, mga kapatid? Huwag mo akong parusahan. And then in verse number 29, I hope na sinusundan niyo yung verse na binabasa ko. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. Tignan nyo ha, anong ginawa ng Panginoon? Inutusan niya yung mga masasamang espiritu na nakasanib sa tao. Nakikinig? Doon sa lalaki. For oftentimes, it had caught him and he was kept bound with chains and in fetters. And he brake the bands and was driven of the devil into the wilderness. Tignan nyo kung gaano siya katindi. Tignan nyo ha. Tignan nyo to, mga kapatid. Tignan nyo kung gaano ka-powerful ang diablo. Nakikinig? Pero huwag kayong mag-alala. Kung gaano man ka-powerful ang diablo, mas powerful ang Diyos. Yan tayo, yan ang lamang ng Diyos sa Kanya. Kailanman, hindi naman magiging powerful ang diablo sa Panginoon. Alam niyo ba itong nasasaniban? Doon siya nakatira sa sementeryo. Imagine niyo ito, mga kapatid. No clothes, walang damit. Walang bahay, ayaw niyang tumira doon sa bahay. Walang damit, napakatagal na panahon. Pagka hinuhuli siya, kinakadena siya, tinatalian siya ng kadena. Kapatid, ganunin lang niya yung kadena, patid, putol ang kadena. Ganong kalakas yung diablo na nakasanib sa taong ito. Nakikinig ba kayo? Sinubukan na siyang huliin, tapos itali siya, ikadena siya. Pero mga kapatid, anong sabi ng Biblia? No one can tame him. No one can tame him. Amen? So walang makaano sa kanya, walang makapigil sa kanya, walang makapagpatino sa kanya. Alam niyo kung bakit?
sapagkat sinasaniban siya ng dyablo. O gaano karami itong nakasanib sa kanya na dyablo? Kinigayo, ito. And he said, ang tanong ng Panginoon Hesus Kristo sa kanya, what is thy name? What is thy name? Anong sagot ng dyablo? Legion. Legion. Anong ibig sabihin ng legion? Sa Roman soldiers, ang legion sa kanila ay, ang bilang is 3 to 6,000 army soldiers. Yun ang ibig sabihin niyan. Sa Roma, sa mga Roman soldiers. So sa kanila, sagot ng dyablo sa kanya, sa Panginoong Kristo, legion. Bakit? Because many devils were entered into him. Many devils entered into him. So iisipin nyo doon sa kabila, may specific na sinabi doon, 2,000. 2,000. Or basta pag sinabing legion, 2,000, 3,000 hanggang 6,000 or more than that. 6,000. So libo-libo. Isipin nyo ngayon mga kapatid, yung isang pirasong tao ang nakasanib sa kanya na demonyo, libo. Naunawan nyo ba? Nakikinig kayo mga kapatid? Nakikinig kayo? Isang pirasong tao, pero ang nakatira sa kanya na demonyo, libo. Libo. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Kaya makita nyo, kahit na talian mo itong taong sinasaniban, kahit kadena ang itali sa kanya, napuputol niya. Ako ilang beses na ako, marami na akong kinas out dito sa ating simbahan. Mga kapatid, naalala ko nag-cast out ako dito sa PMA, mahigit 10 or more or less 10 na sabay-sabay na possess. May hawak dito, may hawak dito, may hawak sa paa, may hawak dito, may nakahawak pa dito sa likod. Isang ganun lang talsik yung may hawak sa kanya. Bakit? Kasi ang dyablo, pag tumira sa'yo, hindi lamang yan isang piraso, kundi libo. Kaya makita nyo, pag tinanong mo siya, iba-ibang lingwahe meron siya. Babae yung nasasaniban, pero boses lalaki ang lumalabas. Naanoon nyo ba? Kasi mga kapatid, wala namang boses babae na dyablo. In fact, ang dyablo walang kasarian. Kasi ang dyablo dati anghel yan. Ang anghel walang kasarian. Pero pagka ang anghel, mga kapatid, nagpapakita, lalaki, katulad ni Gabriel. So lalaki yon. So mga kapatid, lalaki ang anghel. Pero sabi ng Biblia, walang kasarian. Pero itsurang lalaki. So therefore, itsurang lalaki ang anghel. Nakikinig tayo? Pero isipin nyo ngayon, imagine nyo ngayon kapatid, libo-libo ang isang pirasong nakatira sa'yo, kaya wala ka talagang lakas, powerless ka, at ang powerful, yung libo-libong demonyo ang nasa kanya. Now, kaya nga isipin nyo na maigi mga kapatid, isipin nyo na maigi, anong magagawa ng isang pirasong tao sa libo-libong demonyo na nakatira sa kanya, kaya kung gusto niyang hubaran siya, huhubad talaga siya. Naunawan niyo ba yan? Kaya kung gusto niyang, mga kapatid, gusto niyang dalhin sa sementeryo, doon talaga sa sementeryo. Bakit? Dahil libo-libong demonyo hindi mo kayang kontrolin. I hope nagkakaintindihan tayo. Pero isang araw, mga kapatid, itong demonyong ito, mga demonyong ito na libo-libo, legion ito, 2,000, imagine niyo, 2,000, 3,000 hanggang 6,000 yan sa isang tao lamang. Kaya makita nyo, pagka sinasaniban yan, wala talaga siyang kakayanan. Bakit? Laban sa dyablo. Yeah, amen? And then, sabi ng Biblia, kinas out ng Panginoon, kinuman ng Diyos na umalis siya doon sa tao, sa lalaki. At anong pakiusap nila? Sabi nila, mga kapatid, huwag mo kaming itorment, huwag mo kaming dalhin doon sa deep. Yun ang pakiusap nila.
And they besought him that he would not command them to go out into the deep. Alam niyo ba kung anong tinutukoy ito? Deep. Impyerno. Impyerno. Nakuha niyo ba mga kapatid? Nakikiusap ang mga demonyo na wag munang dalhin ang Panginoong Kristo ng Panginoong Kristo sila sa apoy ng impyerno. Did you get me? And there was there an herd of many swine feeding on the mountain. Nagkataon na doon sa bundok, merong maraming mga nag-aalagang baboy doon. And they besought him that he would suffer them to enter into them. Ang pakiusap ng mga demonyong ito, doon na lang sila sa baboy. Sige, kumain kayo ng karne baboy. No, joke lang. Wala namang ganoon. Ha? Bakit doon sila sa baboy? Kasi ang baboy marumi. Makinig kayo. Ano ang gustong tirahan ng dyablo? Marumi! Amen! Ang gustong tirahan ng demonyo ay isang taong marumi. Anong ibig sabihin ng isang taong marumi? Yung walang Kristo. Ang taong walang Kristo ay isang taong marumi. Amen! Sapagkat kailanman hindi magiging malinis sa harapan ng Diyos ang isang taong hindi pa tumanggap kay Kristo, because the moment that you repent of your sins and receive Jesus Christ as your Lord and Savior, the moment that you do that, mga kapatid, you are forgiven of your sins. Ibig sabihin, mga kapatid, nilinis ka na ng Diyos. Nagkakaunawan tayo? So ito na ngayon, mga kapatid, nung tumakbo sila doon, pumunta sila doon sa mga baboy, sabi ni Biblia, then went the devils out of the man, umalis na yung mga demonyo doon sa lalaki and entered into the swine. Saan sila pumunta? Come on, saan sila pumunta? Sa alaga niyong baboy. Amen? And the herd ran violently down a steep place into the lake and were choked. Kalahin mo yan? Kalahin mo yan, ganun sila ka-powerful, mga kapatid. Kaya na lang i-choke saan. Alam niyo, ibig sabihin ng choke na nakuha niyo ba? Pag sinabi mong i-choke ka, sasakalin ka. Kaya makita niyo, pagka ikaw ay ginadiyablo, kapatid, pag sinakal ka ng diablo, powerless ka. Tama? Nakikinig kayo, mga kapatid? O, tinan nyo, pag sinumpong kayo, sinasakal kayo sa inyong maling kasuotan. Come on, amen? Pag sinumpong kayo, mga kapatid, anong ginagawa ng diablo? Isang sakal ka lang, tapos ka na, hindi ka na makahinga. Ha? O, pag sinumpong ka, again, alam nyo ba ng diablo may kanya-kanyang specialty yan? Merong diablo ng specialty niya, sigarilyo. Merong diablo ng specialty niya, alak. Merong diablo ang specialty niya, katomboyan. Merong diablo ng specialty niya, kabaklahan. Merong diablo ng specialty niya, hindi ka pasimbahin. Merong diablo, kapatid, ng specialty niya, kapatid, dalhin ka sa barkada. Merong diablo, kapatid, may specialty. Isipin mo ngayon, kung yan ay sabay-sabay nakatira sa'yo. Come on. Ha? Naanuhan niyo sinasabi ko? Pero ito na ngayon, mga kapatid. Tinan niyo, nung sinabi ng Diyos sa kanya, come out from the man. Come out from the man. Isa lamang, kapatid, ang command ng Diyos sa kanila. Lumayas kagad ang mga diablo. Yeah, amen? At nung lumayas na, ito na ang nangyari. Makinig kayo. When they that fed them saw what was done, they fled and went and told it in the city and in the country. Then they went out to see what was done. Nagtaka sila. Namangha sila and came to Jesus and found the man. Sino yung man dito?
yung napuposes. Mamaya-maya, nasumpungan na nila yung napakatagal ng panahon na puspos ng dyablo, walang damit, nakatira doon sa, saan? Sementeryo. And then isang araw mga kapatid, na-meet siya ng Panginoon Kristo. Kinas out siya ng Panginoon. Na-win siya ng Panginoon. Out of whom, sabi ni Biblia, the devils were departed. Umalis na. Saan na ngayon, mga kapatid, yung napuposes na patagal na panahon na tao? Sitting at the feet of Jesus. Yeah, amen? Nung nakas out na ng Panginoong Kristo, ibig sabihin, na-win na ng Panginoong Kristo, yung sinasanayban ng demonyo, walang damit, nakatira sa sementeryo, mga kapatid, ano sabi ng Bible? Ano sabi ng Biblia? Nakita na itong taong ito at the feet of Jesus. Nandoon na sa paanan ni Kristo. Anong nangyari sa kanya? Nakikinig doon sa Book of Mark, sabi ng Biblia, he came to Jesus and worshiped Jesus. Did you understand me? And then, anong sabi ng Bible? Clothed. Clothed. Dati walang damit, pero nung tumanggap kay Kristo, may damit na siyang maayos. Amen. Kaya nga kung totoong tumanggap ka kay Kristo, dapat ang idadamit mo maayos na pananamit. Hindi yan dapat damit na ganun pa rin na itinuro sa iyo ng demonyo. I hope nakikinig tayo, amen. Kaya i-check nyo na maigi, totoo bang tinanggap mo si Kristo? Kasi kung totoong tumanggap pa kay Kristo, you always love to go to church, hearing, preaching of the Word of God, and sitting at the feet of Jesus. Amen! Gustong-gusto mong pupunta ng simbahan. Alam mo, ako, 1995, first time ko umaten sa CSI. Doon pa sa BNS. Alam mo, nung umaten ako, that was Sunday, I think January 1, 1995. Alam mo, gustong-gusto kong pumunta ng simbahan. Hindi ko naranasan na sinusundo ako doon sa tirahan ko. Walang sumundo sa akin. Nung naka-attend ako sa church, ako nang pumupunta. Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday, and then the next Sunday, alam mo, nag-aral na ako mag-soul winning. And then, pagkaraan ng isang buwan, soul winner na ako by God's grace. Ha? Kapatid, kung totoong tinanggap mo si Kristo, hindi po pwedeng hindi magbabagong buhay mo. Nakikinig kayo mga kapatid, kaya nga nakakapagtaka pag sinasabi niyong tinanggap niyo si Kristo, yet mga kapatid, you are not growing in the Word of God. Hey, amen! Then, ito ngayon, number 1, soul winning is giving people's freedom from the penalty of sin and demons' possessions and putting Christ control. Soul winning is giving people's freedom from the penalty of sin and demons' possessions and putting Christ control. Amen? Nakikinig kayo mga kapatid? Tignan nyo to. Anong sinasabi ng aralin natin? Tignan nyo ha. Sino itong lalaking ito nung hindi pa siya tumanggap sa Panginoon? In verses 26 to 29, these men are under Satan's control. Tama? Kung babasahin natin, babalikan natin yung pinag-aralan natin kanina, diyan sa verses 26 to 29, siya ay kontrolado pa ng dyablo. Nung siya'y kontrolado ng dyablo, anong sabi ng Biblia? Walang damit. Amen! Walang damit. Saan siya nakatira? Nakatira ba siya doon sa bahay nila? No. Nakatira siya sa sementeryo. Ngayon, tanong ko sa inyo ngayong gabi, mga kapatid. Gusto mo ba tumira sa sementeryo? Pero nakakapagtaka may nakatira sa sementeryo. Oy, may nakatira dyan, sementeryo dyan.
may nakatira sa sementeryo, pero may sariling bahay. Pero ito, napaka-specific, saan siya nakatira? Tombs. Ano sa Tagalog yung tomb? Nicho. Oh, saan nakatira yung taong poses ng diablo? Doon sa nicho. Sige nga, tumira ka doon. Oh, sinong gustong tumira? Bubutasan mo yung nicho, doon ka rin. Kapatid, ayoko doon. Ha? Bahala na kayo kung gusto nyo ron. So, yan yung kalagayan niya when he was under Satan's control. Amen? Pero nung tumanggap na sa Panginoon, nung siya ay under Christ's control na, tingnan nyo na maigi. Anong nangyari sa kanya? Sitting at the feet of Jesus. Amen! Sitting at the feet of Jesus. Nung hindi pa siya tumanggap kay Kristo, mga kapatid, he was lived long with the devils. Ha? Nung siya ay hindi pa tumanggap sa Panginoon, mga kapatid, saan siya namumuhay? Sa dyablo. Walang damit. Walang damit, kapatid, nakatira sa sementeryo. Walang Kristo, wala siyang kalayaan sa kasalanan. Hindi siya kontrolado ng Panginoon Kristo. Isipin niyo yung kalagayan niya. And then, sabi ng Biblia, when he was under devil's control, mga kapatid, walang damit. Pero nung siya ay tumanggap na sa Panginoon, may damit na siya. Nakikinig? Hindi lang yan. Anong sabi ng Biblia? And in his right mind. Nung tumanggap siya kay Kristo, mga kapatid, nasa matinong pag-iisip na siya. Kaya nga dapat kung tinanggap mo si Kristo, kapatid, magtitino ang isip mo. Hindi po pwedeng hindi titino ang isip mo. Nakikinig na, mga kapatid? Nakikinig ba kayo sa sinasabi ko? Tingnan nyo dito. Let's go to Acts 26. Pakibawasan mo yung tining niya, Bran. Acts 26, verse number 18. Acts 26, tingnan nyo to. Para makita ninyo na napakahalaga na tayo ay nagso-soul winning. Amen? Amen! Tingnan nyo. 26, verse number 18. Anong sabi ni Paul dito? Ano sabi ng Bible dyan? To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, and they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Amen? Kaya nga nakikita nyo kung gaano ka-importante ang soul winning, mga kapatid, to open their eyes, to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God. Alam niyo kung saan natin sila inaalis, mga kapatid? Mula doon sa kalagayan, sa kadiliman, papunta sa liwanag. Mula sa diablo, papunta kay Kristo. Mula sa Satanas, kay Satanas, papunta kay Kristo. Mula sa demonyo, papunta kay Kristo. Amen. Mula sa kasalanan, kapatid, papunta sa kalayaan ng kasalanan. Mula sa walang kapatawaran na kasalanan, papunta kay Kristo para magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Ayaw, nagkakaunawan tayo. Ganyang kaimportante ang ginagawa natin na mag-soul winning. Alam niyo ba, ilang taong, mga kapatid, na nandoon sila, baon sila sa kanilang anak. Amen! Hindi na kaya nga, pag in-invite mo yung tao na baon sa alak, kapatid, mas mag-i-enjoy siya sa alak kaysa pupunta ng simbahan na katulad nito. Mag-i-enjoy sila sa barkada nila, mag-i-enjoy sila sa mga kapatid, sa sabisyo nila, iba't ibang vices nila, mga kapatid. Mag-i-enjoy sila, mas nag-i-enjoy sila doon sa kabit nila na tomboy, mga bakla, kapatid, sapagkat sila ay nandun pa sa hawak pa sila ng demonyo. Pero,
Ang isang taong kapatid, hawak ni Kristo, hindi mo na magugustuhan yung ganong kalagayan. Amen? Ah? Kaya nga napaka-importante ito. Anong ginagawa natin? Wini-win natin sila, binibigyan natin sila, kapatid, ng kalayaan mula kay Kristo, mula sa kabayaran ng kasalanan, mula sa demon possessions, and putting Christ possessions. Yeah, amen. Kaya nga napaka-importante itong ginagawa natin, na mag-akay tayo ng kaluluwa, dalhin natin yung mga tatay dito, dalhin natin yung mga nanay dito, dalhin natin ang bawat pamilya dito, ipakilala natin si Kristo para makilala nila kay si Kristo, mga kapatid. Sapagkat ang isang taong hindi kilala ni Kristo, si Kristo, kapatid, exactly ganito ang mananatiling kalagayan niya. Possess ka ng dyablo. Akalain mo to? Hindi siya marunong umuwi. Ha? Naintindihan niyo ba yung pinag-usapan natin? Pangalawa, number 1, soul winning is giving people's freedom from the penalty of sin and demons' possessions and putting Christ's control. Number 2, soul winning is pulling them out from the damnation of hell and giving them the assurance of heaven by the gospel. Alam niyo ba sabi ng Biblia sa Jude? And others saved with fear, pulling them out of fire. Amen! Kaya kapag nagso-soul winning tayo, kapatid, saan natin sila pinipull out? Sa apoy ng impyerno. Doon natin sila inaalis sa apoy ng impyerno. Sabi ni Jude, pulling them out, and others saved with fear, pulling them out of the fire. Amen! Napaka-importante ito, mga kapatid, kaya huwag tayong tumigil, huwag tayong mapagod, huwag tayong tamarin, mga kapatid, kundi patuloy tayong magsipag. Let's keep on winning souls. Amen! Hindi nyo alam, napakarami pang mga kabataan dyan, biktima ng kabaklahan, biktima ng katomboyan, biktima ng alak, biktima ng sigarilyo, biktima ng iba't ibang vices, and they are possessed with the demons. Kaya mahirap silang iwanan doon. Mahirap nilang iwanan nyo. Alam nyo kung bakit? Puspos sila ng libu-libong demonyo. Alam nyo kung ano makakaalis lamang sa kanila doon? Jesus Christ. So anong gagawin natin? Let's give them the gospel. Let's share the gospel. Amen! Alam mo sabi ng Biblia sa Matthew 23, verse number 33, ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? Kapatid, paano nila matatakasan yung hustisya, yung condemnation ng impyerno? Kapatid, makakaalis lamang ang isang tao from the condemnation, from the justice of hell, by sharing the gospel. Amen! Wala nang solusyon dyan. Alam mo yung sabi ni Biblia, John 5:24, Jesus said, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Amen! Hindi nakikita ito, mga kapatid, na mga dinadala natin sa simbahan. Marami mga tao na pag tuwing pupunta ka ng simbahan, ang alam nila, reliyon, 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 reliyon. Kapatid, ang simbang ito hindi reliyon. Ha? This church is not a religion. Baptist is not a name of another religion. Because Baptist is the Word of God, therefore Baptist is a practice. If you're going to learn to obey the Word of God, then you will become a Baptist. At ang totoong Baptist, mga kapatid, yung sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya kapag sumusunod ka, anong sabi ng Biblia, kapatid? You will share the gospel. Amen. Amen. Kalahin mo yan.
Walang nakakaalam ito. Hindi nila alam to, kapatid. Parang ikaw hindi mo rin alam nung araw, di ba? Di ba? Hindi mo rin alam to nung araw. Sige lang ng inom ng alak. Sige lang ng mga bisyo yan, kapatid. Sige lang ng sige. Bakit? Hindi mo naman alam eh. Not until, kapatid, na merong isang tao na pumunta, kumatok sa bahay nyo, at anong sabi niya? Baptist ako, Kristiyano ako, I want to share to you the gospel. Magsisi ka ng kasalanan mo, tanggapin mo si Kristo, or else pupunta ka doon sa apoy ng impyerno. Pero pag tinanggap mo si Kristo, ano matatanggap natin? Hindi reliyon, kapatid. Hindi Baptist Church, kundi si Kristo, and you will receive the gift of eternal life. Reliyon ba yun? Di ba? Etong maganda, mga kapatid. Oh, maganda tong dulo. Balik tayo doon sa ating text. Alam nyo ba, nung siya nakakilala na sa Panginoon, anong sabi ng Biblia? Napakatino na siya. Nakikinig kayo, mga kapatid. Anong sabi ng Bible? Sitting at the feet of Jesus. Amen? Come on, amen? Saan siya dati, kapatid? Doon sa sementeryo. Pero nung tumanggap na siya kay Kristo, mga kapatid, nasaan na siya? Nasa simbahan na siya. Nandun na sa paanan ni Kristo. Mas gusto na niyang pumunta sa simbahan, maupo at makinig kay Kristo kaysa makipag-inuman. Yeah, amen? Oh, mas gusto na niyang pumunta, kapatid, na makinig sa Panginoong Kristo kaysa dun sa kanyang jowa. O, di ba? Yung iba sa inyo, 3 jowa nyo, 4 jowa nyo. Oh. Pero mga kapatid, alam nyo, meron ako nabasa. Ewan ko nabasa nyo doon. Nabasa nyo ito. Bago to. Merong isang nagsasama na. Babae ito. Siyempre, tomboy yung isa. Hindi ko lang na-save eh. Yung isa, babae sa babae. Alam mo nyo, parehas silang nakakilala sa Panginoon. At sila ay nag-usap na maghiwalay sila. Sapagkat yung kalagayan nila, sino nakabasa niyan? Bago to eh. Sapagkat alam nila ang kanilang kalagayan mali. Oh, ikaw naman, linggo-linggo naririnig mo ito. Oh, tapos gusto mo pa rin manligaw sa kapwa mo babae. Kaya makinig kayo, buang ka rin kung magpapaligaw ka sa kapwa mo babae. Anong ibig sabihin yan? Possess ka pa rin ng diablo. So pakisiyasatin nyo sarili nyo if you're really saved. Di ba nakuha nyo ba, mga kapatid? Ito maganda. Nung naligtas na siya, na-win na siya ng Panginoon Kristo, mga kapatid, andun na lagi sa paanan ni Kristo. Amen! Ha? Nandun na lagi sa paanan ni Kristo. Nung na-win na siya ng Panginoon Kristo, nung naligtas na siya, abay may damit na siya. Anong ibig sabihin? May matinong damit na siya. Kaya nga kung ikaw ay babae, dapat nakapalda ka. Nakikinig kayo, mga kapatid. Kaya nga sa Biblia, nagtuturo tayo ng tamang kasuotan sapagkat ang totoong tumanggap kay Kristo ay may tinatawag na tamang kasuotan. Merong tinatawag ng Bible na modest apparel. Anong ibig sabihin ng modest apparel? Modest apparel meaning takpan yung dapat takpan at ang itakip ay tamang pagtakip. Did you get that, mga kapatid? Kasi may part sa katawan natin, babae, lalaki, na hindi dapat exposed publicly. O kayo mga babae, kailangan bang i-expose yung kilikili nyo? Ha? May mga hito. Ito maganda. Nakaupo na siya, may damit na siya, mga kapatid, at matino na ang isip. Oh, amen. Tanong, matino ba ang isip natin? Ha? Ito na kayo. Paki-take note nyo ito. Doon sa dulo ng talata, balik tayo doon. Punta na tayo dito.
Nagtataka na yung mga tao kung anong nangyari sa taong ito. Sabi ng Biblia sa verse number 37, then the whole multitude of the country of the gatherings round about besought him to depart from them. For they were taken with great fear. Grabing mamangha sila. And he went up into the ship. Pumunta na rin doon sa bangka. And returned back again. Now, 38. The men out of whom the devils were departed besought him that he might be with him. Gustong-gusto na niyang sumama kay Kristo. Amen! Yan ang totoong tumanggap kay Kristo. At napansin ni Kristo, kinausap, sinabihan ni Kristo. Makinig kayo. Ano sabi ng Biblia? Sabi ng Panginoon Kristo sa kanya, but Jesus sent him away. Anong sabi ng Panginoon Kristo sa kanya? Return to thine own house, bumalik ka na sa bahay ninyo, and show how great things God hath done unto thee. Amen. Yung dating nakatira sa sementeryo, dating walang damit, dating walang matinong pag-iisip, matino na ang pag-iisip. Marunong na siyang umuwi. Come on, amen! Kaya tignan niyo yung pagka yung lasing na tao ng alak, hindi marunong umuwihan. Di ba, nakikinig ba kayo? Pag nakainom ng alak, possess ng alak yan, saan sa uuwi? Sa kapitbahay. Di ba, pasuray-suray. Maalala ko nung araw, diyan pa tayo sa tuktok. Kamakailan lang dito. Umaga may lakad pa kami. May lakad pa kami na maaga. Tapos may lalaki doon sa may kainan natin. Tapos sabi ko, gulat ako eh. Sino to? Sabi ko, sino po kayo? Abay, sumagot din. Sino ka? Abay, ayos to, sabi ko. Totoo to. Tatay po. Mamaya-maya, ito na mga kasama ko dito. Sabi ko kay Kelvin, sino ba to? Kailan pa dito? Ano ba sabi mo, Kelvin, noon? Kanina pa yata. Ganon. Mamaya-maya, ay kamunti ko ng sapakin eh. Pero niisip ko, lasing. Lasing ito. Kasi sabi niya, sino ka? Sabi niya sa akin, sino ka? Sabi niya, ako nagmamay-ari dito. Anong nagmamay-ari? Ako yung pastor dito. Sabi ko, hindi kayo taga rito. Hindi. Dito bahay ko. Mamaya-maya, Kelvin, kausapin mo to. Mamaya-maya, kinausap ni Kelvin, hindi dito ang bahay nyo. Kilala pala na Kelvin, taga dyan. Doon pong bahay nyo. Mamaya-maya, ay ganun ba? Bakit? Possess, lango siya ng alak. Di ba? Nakikinig kayo mga kapatid? Lango siya ng alak. Mamaya-maya, tinuruan ni Kelvin, mamaya umakyat na siya. Umakyat na. Dito nung araw, yung building natin dyan sa may tuktok, true and true yan. Ganyan, ang pintuan natin, dire-diretso. Pag dumiretso ka doon, bangin. Nagpipray kami nila Sir Big, Sir Beth, nila Sir Benny ng hating gabi. Mamaya-maya, mabuti na lang tumayo ako. Mamaya-maya, may dire-diretso na lalaki din. Dire-diretso siya. Ako naman, nakaganon ako sa kanya. Sinusundan ko mamaya-maya. Doon na siya pupunta. Sabi ko sa kanya, sandali lang. Bakit? Saan kayo pupunta? Sabi niya, doon. Saan doon? Bangin yan. Sabi niya, may sinusundan daw siya. Wala naman ako nakitang sinusundan. Sabi ko, hindi. Balik po kayo. Isang sundalo dyan sa PMA. Alam mo kung hindi ko hindi ko pinigilan, diretso sa bangin. Sabi ko, balik na po kayo. Balik na siya. Bakit? Puspos siya ng alak. Ha? Naunawan nyo? Eto ngayon maganda, kapatid.
Dati, nakatira sa sementeryo, walang damit, walang alam tungkol sa Diyos, mga kapatid. Wala siyang alam. Pero isang araw, nakakilala kay Kristo. Anong sabi ng Panginoon Kristo sa kanya? Oy, umuwi ka na. Ipagsabi mo sa mga kaibigan mo, ipagsabi mo sa tahanan nyo, sa bahay ninyo, kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Tanong mga kapatid, sumunod ba o hindi? Sumunod. And he went his way and published throughout the whole city how great things Jesus had done for him, unto him. Amen? Nakikinig pa tayo mga kapatid? From carrying by the devil to carrier of the gospel of Christ. Amen? What a miracle. Amen? Mirakulo yun, kapatid. Dati, dala-dala siya ng demonyo, pero nakakilala sa Panginoon, dala-dala niya na ngayon ang ebanghelyo ni Kristo. That's miracle. Nakatira sa sementeryo. Ngayon mga kapatid, alam na niya kung paano umuwi. Miracle yun. Dating walang damit, pero may damit na. Miracle yun. Dating walang katinuan sa isip, nakatira sa sementeryo, hindi alam ang bahay niya, pero umuwi na siya. Miracle yun! Kaya mga kapatid, every time we win just a single of soul, kapatid, miracle ng Diyos yan. Kaya nga mga kapatid, let's always get involved in soul winning. If we are going to get involved in soul winning, you always involved in God's miracles. Yan ang maganda dyan. Amen. Kaya nga mga kapatid, kung gusto nyong makaranas ng miracle ng Diyos, katulad ng ginawa ng Diyos dito sa mamang sinasaniban for a long, long time, nagkaroon ng katinuan, nagkaroon ng magandang buhay yung kanyang buhay. Ang matindi dito mga kapatid, dating impyerno siya, pero nagkaroon siya ng assurance of heaven. Ha? Kahit anong meron ka sa mundong ito, if you don't have the assurance of heaven, everything you have on this earth is nothing. Did you get me mga kapatid? Kahit gaano ka kayaman sa mundong ito, kahit gaano karami ang pera mo sa mundong ito, pero hindi mo sigurado na ikay pupunta na langit, lahat yan walang kwenta. Amen! Kaya mga kapatid, napakaganda ito, napakagandang pangyayari ito. Kapatid, kung meron mang dapat tayong halimbawa sa pag-win ng kaluluwa, no other than the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is our perfect example of winning souls. Amen! Amen! Kita nyo to? Kaya nga kung totoong ligtas ka, sumusunod ka sa utos ni Kristo. Totoong ligtas ka, kapatid, dapat nag-win ka ng kaluluwa. Nakikinig tayo? Ito linaw to. Ano sabi niya? Sumunod-sunod na kay Kristo. Matino ng isip niya. May tamang damit na. Nakikinig? Shh! Oy, Nicole, makinig ka. Kinig ka sa akin. Huwag sa katabi. Ha? Kaya hindi ka nagbabago kasi hindi kayo nakikinig sa akin. I hope nakikinig tayo mga kapatid. Kita nyo yan, kaya nga ang totoong tumanggap kay Kristo, may tamang kasuotan. Ang totoong tumanggap kay Kristo, may matinong pag-iisip. Ang totoong tumanggap kay Kristo, marunong sumunod sa sinasabi ni Kristo. Pag sinabi ng Panginoon, share the gospel. Umuwi ka sa bahay nyo, umuwi ka sa city nyo, at ipagsabi mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyo na dakila. And then he went home. Amen? And then he went home. Saan siya umuwi? Sabi ni Mark, doon sa Decapolis. 10 cities. Just like Zacchaeus. Sino si Zacchaeus? Dating sakim. Dating gahaman sa pera. Pero nung nakakilala sa Panginoon mga kapatid, Zacchaeus, not just, he did not only convert mga kapatid into Christianity, but he became a bishop
doon sa isang lugar. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, totoo bang tinanggap mo si Kristo? Ha? Ang totoong tumanggap ay Kristo. Makinig. You're always love at the feet, hearing word of the Lord Jesus Christ. The feet of Jesus Christ. Amen? Gustong-gusto mong pumunta ng simbang. Gustong-gusto mo nung makinig ng salita ng Diyos. Kung totoong tinanggap mo si Kristo, may maayos ka na damit. Kung totoong tinanggap mo si Kristo, matino ang isip. Kung totoong tinanggap mo si Kristo, susundin mo yung sinasabi ni Kristo. Pag sinabi ni Kristo, go home! Ipagsabi mo kung anong ginawa ko sa iyo. And the man went home. Ha? Ilan taong kaya hindi nakauwi, ano? Tapos nung umuwi siya, wow, matino na siya. May damit na. Maayos na lahat. Pananalita. Si Kristo na ang sinasabi. Nawin niya yung tahanan niya. Nawin niya yung mga kaibigan niya. Si Luke, sabi diyan, house ang sinabi. Si Mark, friends ang sinabi. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, pinablis niya sa buong city. Nag-soul winning siya sa buong syudad. Dapat ganyan tayo. Ha? Nagiginig kayo? Yan ang ebidensya ng isang totoong tumanggap kay Kristo. Pero kung matagal ka nang nagsasabing tumanggap pero wala ka malang ebidensya to share the gospel, hindi ko alam. Ikaw nakakaalam yan. Pero ito, malinaw ito. Di ba? Malinaw. Testimony niya ito. Nakikinig tayo, mga kapatid. Ha? Kung lahat tayo, pakitaas ng kamay yung totoong tumanggap kay Kristo. Come on. Oh, nagsishare ka ba? Ha? Ngayon, kapatid, kung totoong tinanggap mo si Kristo, dapat i-share natin si Kristo. Tumayo tayo lahat. Let's come to the altar. Lumapit tayo sa altar, kneel down and talk to God. Yung mga bisita nyo, ilapit nyo dito sa altar, yayain nyo sila, you pray for them. Come on, you pray for them. Yung mga bisita natin ay ipanalangin nyo sila. Alam nyo, kaya dito sa ating simbahan, kayo mga mahal namin mga bisita, tuwing tayo ay makakarinig ng salita ng Diyos, pupunta sa altar at gagawa tayo ng commitment sa Diyos based on what we heard na message ng Diyos. Ngayon, alam nyo magandang commitment natin ngayon? Gumawa tayo ng commitment sa Diyos na ngayong tinanggap natin si Kristo, dapat lagi tayong nasa paanan ni Kristo. Laging maayos ang suot natin. Laging matino ang isip natin. Lagi nating isi-share si Kristo. Yan ang ebidensya ng isang totoong tumanggap kay Kristo. Don't tell me tinanggap mo si Kristo but you're not sharing Jesus. Ikaw nakakaalam yan. But let us make a commitment tonight. Gumawa tayo ng commitment ngayong gabi. Gumawa tayo ng commitment kung totoong tinanggap natin si Kristo. Ito na ang simula
para ibahagi natin si Kristo. Dakilang Diyos na mapagpal, makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa ginawa niyo po sa amin ngayong pong gabi. Thank you, Panginoon, sa napakalinaw na patotoo po ng inyong mga salita. Mula dito sa pangyayaring ito, Panginoon, sa isang lalaking sinasaniban, but when you cast him out, oh God, cast him out, tumanggap na po sa inyo. Nandoon na po sa inyong paanan na nakikinig. May damit, matinong isip, at nauutusan nyo na, Panginoon. And he came home and went and shared the gospel. Kausapin nyo rin po ang bawat isa ngayon pong gabi, Panginoong Diyos, na ito rin po ang dapat maging patutuo namin katulad ng patutuo ng lalaking ito. I-bless niyo po ang bawat isa. Bless niyo po yung kanilang mga commitments, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so I hope we can shout amen kung may naintindihan tayo. Amen.